tita ko ang nagsabi na wala akong mararating, pero siya ang nagmamakaawa ngayon. This is not a typical rags to riches story. Ay mga stories, tago niyo lang ako sa pangalang Lay. I want to share my story po. Sana ma-inspire kayo. Parang pelikula na rin sa isip ko ang mga pinagdaanan ko. Lalo na ngayong mabalik ang taong minsan nanakit at minamaliit ako. Lumaki akong hiwalay ang mama at papa ko. Hindi naging madali. Pero mababait ang lola ko sa father side. Sila ang tumayong magulang sa akin. Sila ang nagbigay ng lahat ng kaya nilang ibigay para makapagtapos ako sa pag-aaral. Kahit simpleng probinsya lang kami, never kong naramdaman na kulang ako. Except kapag andyan na ang mga kapatid ng papa ko. Lalo na yung isa kong tito. Yan. Sa tuwing may family gathering, ramdam ko talaga yung panliliit niya sa akin. Lagi akong nasa gilid lang. Parang invisible. Pinagtrabaho niya ako sa bukid habang ang iba naglalaro lang. Hinarang niya ang pangarap ko. Sinasabihan ako na wag nang mangarap ng college kasi wala kang pera at wala kang utak. Pinalabas niyang tamad ako kasi kahit ako yung laging nagbabalat ng buto para makatulong sa bahay. Sinabihan pa niya ako ng wag mo akong lapitan para bang wala akong halaga bilang pamangkin niya. At kung hindi pa sapat, pinagkakalat pa niya sa iba na wala akong future. Na kahit anong gawin ko, wala akong mararating. Pero hindi ko yung tinanggap bilang katapusan ng kwento ko. Sa halip, ginawa kong gasolina ang lahat ng pagmamaliit nila, lalo na yung tito ko. When I went to college, I chose education na kurso. Not because it was my dream, but because it was the most practical choice. My only goal was simple: makapagtapos. Nag-work ako ng two part-time jobs. Halos wala na akong tulog. I rented my tiny boarding house and I promised myself na walang makakapigil sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. I didn't entertain relationships. Never akong nagka-boyfriend that time. I didn't go out partying. Lahat ng energy ko nakatuon sa studies and survival. After graduating, I set my eyes abroad. Sinubukan ko, trinay ko, pero 3 beses akong nabigo. I failed. Pero on my 4th try, natanggap ako sa Australia as a caregiver. And from there, little by little, I built my life. Now, I'm not just a caregiver. Also, have a small business on the side. And yes, I married a femme husband who loves me dearly and treats me like a queen. The same girl they once called hopeless is now living the life she built with her own hands. Pero I have one problem now.
Noong August lang, bigla ako nag-chat ng tito kong minamalita ko dati, ang dating nanlilibak, ngayon nakikiusap. Sabi niya, pamangkin, baka pwede mong tulungan ng anak ko. Kinuha niya kasi kursong doktor, pero hindi na naman kaya ang pinansyal na gastusin. Araw-araw halos ang chat nila. Yung taong nagsabi sa akin na wala akong mararating ngayon, nakaluhod sa harap ng messenger chat. Nagmamakaawa na tulungan ko silang may pagpatuloy ang pangarap ng anak nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Habang nagbabasa ako ng messages niya, hindi ko mapigilang maalala ng lola't lola ko. Sila ang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Kung nandito lang sila ngayon, sila ang una kong bibigyan ng lahat ng kaya ko. Pero wala na sila. Nawala sila nung mga panahong nagsisimula pa lang akong maangat. Ang sakit isipin na hindi ko man lang naibigay ng lahat ng gusto kong iparanas sa kanila. Sa kanila. Ngayon, may kaya na ako. Pero sila, wala na. At ang tanong, at ang tanging humaharap sa akin ngayon ay yung tito na minsan nagsabing wala kang mararating. Sa tingin nyo ba, karapat-dapat ko ba bang tulungan ang tito kong ito? Yung taong minsan bumastos, nanakit, at nagmaliit sa akin. Pero ngayon, siya mismo ang kumakain sa lahat ng sinabi niya. Tutulong ba kayo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? O hahayaan niyo siyang malasahan ang bunga ng mga sinabi niya noon? Comment down below ang mga sagot niyo. Or comment down yung mga advice nito para sa kanya. Yun lang mga stories sa Have a Great Naveli Stories. Bye!